honoreth his father, and the servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests that despise my name, and ye say, wherein have we despised thy name? Ayan, let's pray. Lord, salamat sa mga salita, Panginoon. Salamat sa mga tatay. Sa libutan din na may celebrate to, Lord. Kahit paano kinikilala. Contribution, Panginoon, mga kalalakihan na tumatayo puno ng kanilang pamilya, Panginoon. Maintindihan din namin bilang mga tatay ang kahalagahan nito, Lord. Mga roles and responsibilities namin. At maging kaayaya kami, Lord, bilang mga tatay sa inyo, sa aming pamilya, sa society, Panginoon. But we pray for special blessings and understanding, Panginoon, ngayong umaga. So tackle this aspect of your word, Panginoon, sa in-instruct mo, Lord, ang bawat isa. Mga anak, mga asawang babae, especially mga tatay, ang pagpapala ito, Lord. Mga salamat sa mga testimony kanina, mga learning na rin. At pagpalain niyo pa rin kami, Lord, even now, sa declaration, Panginoon, preaching ng salita. Kaya lang malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Makapo na po. Hey, magandang umaga po sa lahat. Happy Father's Day sa mga tatay. So, sino dito ang mahal yung tatay niya? Tanong kanina, di ba? Maganda. Parte ng yun eh. Sino nagulat? Sino mahal yung tatay niyo? Amen. Sino hindi? Taas ang kamay, hindi mahal ang tatay. Taas kamay. Ayan. Wala. Buti naman. Pero, understandably, di ba? Kaya, alam, sa society natin ngayon, lalo sa Amerika kasi sila yung puro dyan eh. Maraming labanan doon, no? So, parang ina-isolate yung mga tatay. Alam niyo ba yun? Napansin niyo ba yun? Ang tinataas, mga bakla, mga babae, mga itim, mga... So, may dahilan din actually yun, no? So, parang sa bahay, mahal dapat natin ang tatay natin, pero minsan kasi yung tatay, napaka-critical ng kanyang role. Kailangan, lagi sasabi sa'yo, matalino ka na, matibay, alam mo yung ginagawa mo, diskarte, gagawin mo yan. Expected sa'yo lagi, ikaw yung heroes, di ba? Successful ka, ganyan. Yan, hindi rin madali. Yan. Pero yung expected sa'yo, hindi naman totally gano'n kasi nga. Pero kaya pag-aaralan natin, ang title po natin ngayon, ay sinabi niya sa verse 6, sabi niya, if then I be a father, where is mine honor? Tagalog, kung tatay ako, tatay ba siya? Hindi. Ba't siya tinatanong? Ang tanong po, kahit saan po yan, kaya nag-umpisa ako sa tanong kanina, yan po yung nag-i-engage sa atin para tayo mag-isip. Dapat, sana. Amen? So kaya, ang title natin ngayon, where is mine honor? Ang Diyos ang nagtatanong. Especially, ang context is, kasi dalawa yung ginamit dito sa verse na to, father tsaka master. So, ang Diyos ay all in all. Sabi nga sa Bible eh, siya na lahat eh. Siya ang naglimikha, siya ang Diyos, siya ang pinakatalino lahat, siya ang mag-judge later, mag-reward, magpaparusa, siya na lang. Kaya tinatanong lang po dito sa atin, tatay mo ba ang Diyos? Parang ganun. Master mo ba siya? Kasi, sabi dyan, a son honoreth his father. Ang dapat ginagawa ng anak ay ino-honor ang kanyang tatay. Balik muna tayo sa mga definition. No? I-define muna natin honor. Okay? May cellphone na honor, no? Honor. Mali spelling. So, pwedeng walang you, pwedeng meron, no? But anyway, honor is, ayan na nga, tinunong na tayo sa isa. Honor. A good name or public esteem, reputation. So, isa lang meaning niya, no? Pero isa yun talaga sa, Sabihin,
Sabi ba't kanina, respetuhin mo yan, no? A showing of usually merited respect. Sa Tagalog, yung pagpapakita ng, madalas sa hindi, usually, kasi minsan pinipeki din yan, amen? Ay, mga bakla nga, ino-honor daw, anong honor mo dun? Loko-loko kayo, ano natin sa kanila. So, binabaliktad, gano'n na tayo ngayon. May sinabi din sa Bible po yan, no? May darating na time, may mga klase ng tao, they will call good evil and evil good. So, hindi tayo tatagulat dyan, pero iyak pa rin yun. No? But anyway, yung respect nga daw, usually, pag totoong honor yan, ano ba? Merited yan. Ibig sabihin, kaya mo siya ino-honor, katulad yung mga sinong first honor dito. Yan, pero sa pag-aaral lang yun, academics. Pero maganda rin yun, kaysa naman ino-honor natin, mga magaling sumayaw or something, di ba? Walang kwenta-kwenta. So, okay na rin yung academics to some degree, no? So, kaya first honor, second honor, kasi matalino na, masipag pa, ganyan. So, pero di po ganun kababaw nga rin yung pinag-usapan natin ngayon. Ngayon, pag anak ka, tatay mo siya, tama lang na, kasi automatic yan, parang si Brad ngayon, inakabahan na, no? Ano yan eh, parang halong emotion niya, masaya, inakabahan, di ba? Hindi. Anong sinabi mo mali ako? Siguro di niya maintindihan. Anong lutang siya siguro. Pero ganun yun eh. Ikaw, ate. Mixed emotion, no? So, natutuwa ka pero kinakabahan ka. Baka, alam mo na, baka tatlo ang paa niya, yung mga ganun. Bihira naman yun. Pero may mga ganun, di ba? Ngayon, walang pinapanganak ng bakla. Pero iba nga, ngayon, grabe na yung mga check ngayon. Si Shano, may chine-check pa yung ano niyan. May bayad. Grabe naman to. Eh kung ano niyan, pinapunta pa kami sa ibang lugar, baka bingi daw. Eh kung bingi, ano gagawin natin? Siguro para maagapan. Okay naman din. But anyway, so kaya nakakabayan. So pero, default yan, mga bata. Pag tatay mo yan, default yan. Siya yung nagpakain sa'yo. Amen? Pinangalanan ka. Sino dito ang nagpangalan sa iyo? Tatay mo. Sino nagpangalan sa inyo? Madalas dapat yung tatay, ha? Kahit sa Bible, ganun po yung pinag-uusapan niya, pinag-aaralan, pinag-aandaan. Yun. So, sabi dyan, showing a usually merited respect. So, ngayon, kung anak ka, automatic yun. Respetuhin mo yung tatay mo. Siya yung nag-ano sa iyo, eh. Nagbigay ng buhay to some degree. Amen? Kasi wala siya. Ganun. Or privilege. So, another meaning naman yun. Medyo iba na. Pero, tama yan. May example dito. Had the honor of joining the captain of dinner for dinner. Sabihin, hindi basta-basta. Kunwari, sinong sikat na tao kilala nyo? Yung gusto mong makasama daw kumain or something. O makausap. Yung mga kasi nagpipicture-picture, di ba na? Mga artista pag ganun, di ako nakikipag-picturean eh. Diba talagang hahabuli pa, naranasan ko yung kasama ko. Habulin natin si Isis Aguero. Hinahabol namin yun, para mapicturean lang. Babae pa siya nun. Ano nasabi ko yun? So yun, so parang na-honor ka pag minsan sa presensya lang ng kung sinong tao. Okay, kasi either sikat, talino, ano man yan. So sana na-honor tayo magkakasama, amen? Sana. Kaya sabi nga ni Pastor, minsan hindi na-honor yung Pastor. But anyway, a person of superior standing. So, very positive tong honor. One whose worth brings respect or fame, credit. Kita niyo yan? And then, marami pa yan. Madalas, sa mga military, talagang nilalagyan ng ano-ano yan. Okay? Kasi dahil sa mga nagawa niya, nagagalangin siya ng mga di nakakilala sa kanya. Okay? Pero mga tatay nyo, dapat kilala nyo. Eh, Pastor, iniiwan kami kung ano man yan. Yun nga sabi ko, hindi perfect ang tao. So, naintindihan ko rin minsan, ganun. Eh, wag ka. Minsan nga, privilege na yung bata, spoiled pa eh. Nakakita ba yung ganun? Kaya wag nyo rin gawin dahilan yung Pastor, kasi kami, ganyan, yung tatay namin. Yung kilala kong pastor na maayos na ginagalang siya ng maraming tao, binastos pa ng anak niya eh.
Kaya yun ang second point natin mamaya, no? Anyway, punta tayo dun. So, dito natin isa yung honor. Ano naman yung father? Siyempre, sa Amerika kasi daming kalokohan kasi yung pati lalaki daw pwede na manganak. Parang ang daming kabaliwan doon ngayon. Pag father, lalaki, at meron siyang anak. Na ibang lalaki kasi sobrang hina na hindi makapag-asawa. Diba? Mga gano'n naman ngayon, mga tope masyadong walang maturity, iba rin yun. So, hindi yung father, okay? At lalong hindi father si, mga pare, okay? Mga bakla karamihan dun eh. So, medyo simple lang. Father, tatay, meron kang anak. May asawa sana na maayos din. Then, leader. Ikaw yung nagli-lead kung saan ka pupunta. Kaya nga, nabanggit kanina yung pangalan pa lang eh. Anong papangalan natin sa anak natin? Sino magdi-decide nun? Ngayon, di mo may pili yung gender kasi ang Diyos ang nagbibigay nun. Pero ang pangalan, ikaw ang bibigay niyan. Sinong naaasiwa sa pangalan niya dito? Kumag sa akin. Yun, di ba? Wala kang magagawa eh. May office mate ako, grabe yung pangalan niya. Wag na. So, pero siya yung namili nun. Ano naman yung servant? So, ano ba ang Diyos? Nabanggit ng bad kanina, yung tatay daw niya, hindi na mamalo. So, hindi rin positive yung minsan. Pero minsan nagtitimpi, maganda yun din. No? Hindi naman puro palo, para kang ano ka ba? Baseball, ano ka ba? Tawag batter ka ba? Pangit naman yun, no? Pero, titimpi, pero minsan kailangan mamalo. So, pero yung leader, ikaw nga yung nabanggit ko kanina, no? Kaya pastor ako ngayon. Sa ibang way, ako na lead. Ibig sabihin, diba, dumating nga rin sa panahon namin na si daddy wala, ganyan. So, pastor ulitin, hindi naman ako madalas na sa bahay nila, pero siya yung father figure ko nun. Dumating ako sa ganun. So, na-appreciate ko yun. And then, yun, napakaganda pala. At kaya ginawa din natin. So pag sinabing leader, yun pala gusto ko sabihin kanina sinabi ni Jamie. Na yung mga anak nyo kasama sa mga desisyon nyo. Kaya ayusin yung desisyon nyo. Amen? Yan palang, pagpunta sa ang church. Ikaw magde-decide yan eh. Kung hindi mo alam, kundi yung kahapon, nag-soul winning kami na naman, ang daming tumanggi. Yung mga anak ko parang nararamdaman ko na i-discourage din. Kasi para tayo mga parang nag-aalok ng credit card. Sa totoo lang. Hindi yung discourage. Hanggang napakalayo na namin. Namit namin yung mga kabataan na isang sabi mo lang, sige po, yun lang pala eh. Kahit naglalaro kami. So mag-ingat tayo sa mga desisyon natin. At yung gusto ko sabihin kanina, yun, yung mga anak natin minsan, depende rin yan eh. So, yun nga, nakakalungkot. Minsan, anak ka ng pastor, so, halo din yan, di rin madali. Lagi nababanggit yan sa mga pastor. Kasi nga, nalalagay sila sa kalagayan na hindi nila pinili. Amen? Pero ganun nga, yung tatay mo mag-decide. Anong gagawin natin? Amen? So, pray natin sila, pero, kung ikaw yun, privilege din yan. Yung iba nga, baliktad naman. Yung tatay mo, ginagalang mo iba, parang ano ka rin doon, nadadagdag ka rin doon. Automatic. Doon tayo, hindi tayo ganun, anak ka ng pastor, kayo ng extra pastor, hindi tayo ganun. Sana nakuha nyo yun, ang bilis lang. But anyway, so tayo, servant. So dapat servant ka rin. Yan, ang bagit ni Bud, yung pagtatay ka, ikaw yung mag-uutos, pero una, ikaw yung nag-provide na eh. Di ba? So, deserve mo rin yun. Kung ikaw yung mausunod, ikaw yung nag-provide lahat. Plano, siyempre, pera, pagkain, protection, ano pa. So, ililid mo sila doon, pero servant ka rin. Pinaglilingkuran mo sila. Okay? Binubuhay mo sila, pinag-aaral and everything. Then, next, gusto ko i-define yung provider. Ngayon, tingnan dito, pag sila provider, lahat nga ng kailangan ng pamilya mo, ikaw ay mag-provide, kagaya ng Diyos, lahat pinrovide niya. Pero again, hindi pa rin lahat ng anak niya sumunod eh. Parang last Thursday, medyo malungkot na ako ng konti.
So marami naman tayo nag-soul winning pero parang hindi tayo kompleto. So kaya inisip ko, ba't ganun? And then, yun, provide. Ang Diyos nag-provide lahat, di lahat sumusunod sa Kanya. So dapat sumunod. Ganun din sa magulang, sa tatay. Sana, dapat, yung mga anak sumusunod. Okay? Ano basic lang to. Pag sinabing ruler, sinong masusunod sa bahay? Kakaroon pala tayo ng anti-feminism, di ba? Looking forward to that, the seminar. So sa mga ibang bansa at sa mga ibang tao, nasabi, yung pamilya daw, partnership daw yan ng lalaki at babae. Dapat pareho sila masusunod. Pwede ba yan? Sino mo sunod sa bahay? Gusto ko lang ano to. Yan. So ito ay about sa mga pastor, no? 1 Timothy 3. Sabi diyan, ang pastor daw dapat one that ruleth his own house. Ruleth well. So maayos kang nagro-rule. So pag sinabing rule, parang hari, di ba? So talaga nagro-rule ka, hindi yung tipong ano lang. Partner lang kami ng asawa ko at pag gusto niya, pag-usapan natin. Kung ayaw niya, di wag. Nililinaw ko lang, talagang mag-rule ka dapat. Obligasyon mo yan. Yan sinabi sa Bible. Ngayon, kinukumpara to sa pastor actually. Pero yung pastor, medyo may pagkakaiba. Pero still, ang ginamit na word is rule. So, huwag kayong magkakaroon ng thought na marami kasi ganyan ngayon na yung lalaki parang gusto nilang i-down. Okay? Hindi ikaw ang boss. Sino? Ikaw. So, ang Diyos ang nagsabi niyan, yan ang proper role sa bahay. So, ngayon, doon na tayo sa ating text. Bago tayo, meron lang akong tatlong points, pero maraming verse eh. Kaya baka hindi natin matapos ngayong umaga. Anyway, tuloy-tuloy lang naman tayo. Ang context ng Malakay 1, Malakay, iba puro tithes lang, kala nila puro tithes lang yan. Isa lang yun. Pag binasa mo yan, napakaganda ng Malakay. Yan ang huling libro sa Old Testament. Kaso natapos yan sa question mark. Tama ba? Hindi, ano pala yun? Jonah pala yun. Pero, ang ano dyan is, hindi pa rin perfecto. So, ang Israel, pinagpala na, inalis ulit, binalik ulit, bandang huli, ginawa na ba nila? Hindi dapat nilang gawin, hindi pa rin. Kaya nga later, fulfillment kay Jesus Christ, pero later pa rin, no? Yung fulfillment, di lahat ng tao sumusunod sa Diyos, even mga anak niya, people niya, hindi sumusunod. Yan ang context ng Malakay. Pero, nabanggit lang po dito yung pagiging tatay at master ng Panginoon. Dapat. Okay? Kaya parang di nagtatampo eh. Ang Diyos gumagamit siya ng ano ngayon? Ng talinaga. So, kahit ang tatay po, nakakita ba yung tatay hinahataw yung anak niya? Minsan, pero hindi laging ganun dapat. Kung matalino ka rin, alam mo na hindi lagi. Kaya kahit dito, parang tinatanong niya lang yung mga Israel. Actually, mga Hudyo na lang to. No? So, wala na yung Israel eh. Kaya ano ba? Tatay nyo ba ako? Hindi. Master nyo ba ako? Hindi. Parang ganun. Kayo mag-isip ngayon. Kaya nakakita ka rin matigas ang ulo na anak. Kasi nga, ang tao po kasi nag-iisip yan para sa sarili niya. Yan ang totoo. Ngayon, salamat ko sumusunod, pero iba-ibang degree pa rin yan ang pagsunod. Kaya ang hamon sa atin ngayon, tatay mo ba ang Diyos? I-honor mo ba siya? Eh kung yung tatay mo pa lang dito, hindi mo ma-honor, huwag kang magpaka-plastic dyan. Na you're right with God, pero hindi ka masunuri sa maayos na yung tatay mo, hindi ka pa maayos. Napakalayo mo pa. Kaya isasabay po natin to sa tatay natin sa lupa, and then tatay natin sa langit. So kaya yan. Kaya yan ang tanong niya. Kung tatay mo ako, ino-honor mo ba ako? Ginagalang mo ba ako? Sinusunod mo ba ako? Hindi yung master, another, pero tayo muna sa tatay. Amen? Kaya ang context pala nito, yun nga, yun ang nangyayari dito, hindi. Yun ang kaya niya tinatanong. Hindi siya ino-honor. Andito rin yung mga polluted bread, ino-offer sa kanya, polluted. Parang ganito po yan. Madalas sa atin, sa panahon natin sa church,
Ganito po yan, di ba? Mayroong tithes. Amen? Alam nyo na ba yung tithes? So, ang Diyos, pinrovide na sa atin lahat. Ang ina-expect na lang sa atin, 10%. Naku, nakalaki naman nun. So, ang ginagawa ng karamihan na hindi pa, ano dito, napunta rin tayo sa tithes, no? Malaki kasi. So, ang ginagawa ng iba, kinukumpara dito na polluted bread, polluted offering. Ginagawa nila po, kunwari, sabi natin yung offering mo dapat ay lamb. Alam niyo ba yung offering? Papatayin po yun, no? So tapos, yun yung kakainin ng mga priest. Pero i-offer mo na sa Diyos yun, may ceremony sila ganyan. Ngayon kasi wala tayong ganun. Ngayon, ano yung offer natin ngayon? Yung tithes nga. Ibig sabihin, tayo, pera na. Kasi nga, alam nga namang magtupa ka dito. Pwede rin, kasi mahirap ibenta yan. Dito yung kambing natin, di pa nabenta, pwede natin. Pati manok. So yun, so ngayon, anong equivalent sa atin ngayon? Ang ginagawa nila, okay, mamamatay na rin lang tong tupa na to, napilayan, yun ang i-offer nila. Ganun ang ginagawa nila, yun yung sabi dito. Kasi, para hindi ka lang masabi, hindi ka nag-offer. Ganun ang idea nun. Kaya ngayon, galit na galit ang Diyos dito. I-offer mo, tupa naman, kaso bulag. Ano mapatay naman, pastor patayin lang yung tupa. Utos nga yung matagal na Dapat walang blemish. Kahit kurikong, mapatayin lang naman kasi yun yung idea Para maipasa-pasa yung idea na later mamamatay si Jesus na perfect, walang kasalanan. Tindihan nyo ba yun? Tapos yun, i-offer nyo, ganyan. Yan. So sa panahon natin yun, gano'n naman, pag tithes ka ngayon, so tithes ako pero kung ano na matira. Walang matitira dyan. Kung gano'n ang philosophy mo. Tindihan nyo ba yun? Kaya nga first fruit din ang tawag dyan Yung unang-una, bigay mo na. Ganun po yan. Kaya ngayon, balik tayo sa ating yun nga, parang hindi na o-ono ngayon ng Diyos. Ngayon, hindi siya na o-ono pag mag-o-offering ka, tapos bulag, pilay, ganun din sa tithes, ganun din parang kung may matira, wala, bahala na. So, hindi siya na-honor. Kaya punta tayo sa honor. Paano ngayon yung honor? Baliktarin mo lang yun. Kung anong sinabi niya, ano sabi niya? Sa lamb, without blemish. Depende kasi yan sa offering Pero yung definitely yung Passover lamb, yun yung male, without blemish, of the first year. Di ba? So, kung ano sinabi niya, para ma-honor siya, gawin mo. At hindi kulang. Pinabili ka ng nabili ka ng suka, gantong brand. Wala po Ngayon, madaling palampasin yun Paano? Kung kailangan talaga is specific. So, ganun po yan. Pag sumunod tayo, dapat tama para ma-honor siya. Huwag nyo isosobrahan. Okay? Lalo ang Diyos, ganyan. Specific siya sa mga ganyang bagay. So, kaya gusto kong sabihin, yan pala yung ating introduction. Ang Diyos, gusto niyang ma-honor siya. Paano mo siya honor? Sumunod tayo. At siya po ay, yung gusto ko sabihin, kaya niya tinatanong yan, if I be a father, where is mine honor? Yan tayo mag-umpisa, naghahanap siya, okay? He is seeking for honor. Hindi po automatic yan. Maniwala kayo ibang. Kaya nawawala ng honor ng Diyos, laging gano'n, automatic na yan. Alam niya na yan. Hindi mo na kaya mag-pray. May mga gano'n guturo, maniwala kayo sa hindi. Hindi mo na mag-pray, alam niya na yan Sabihin mong ganun sa anak mo, sa tatay mo. Diba? Na-offend mo siya, hindi ka mag-sorry. Ngayon yung mga bata, ginagano, tinuturuan ka. Pero, baka naman tanda mo na, alam mo nang naka-offend ka, hindi ka man lang mag-sorry. O kaya andyan. Ano siya, pinuntahan ka, for example, hindi ka magsapasalamat. Diba? Amen? Sabi nga, basta parang dinadaan-daanan lang. Parang ganun, parang wala ka ng pakialam. So kaya hinahanap po ng Diyos yan. Sabi sa John, Paul. Natapos tayo dito last time, di ba? The woman in the well. Anong verse ba yun? Ayan, sakto, 24. Okay, basa, ready, go. Sorry. 23 muna, ready, go. But the heart cometh, and thou is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Yun, so naghahanap ang Diyos na, ba't siya naghahanap? Kasi deserve niya yun.
Kaya nga nilikha eh. Kung tayo ay mga parang aso, kung ano man tayo, insekto, automatic po yan eh. Pero tayo kasi may will nga tayo. So, hinahanap niya yun. At, malinaw po yan ha. So, huwag nga may kinig sa mga pinagasabi naman na automatic na yan, basta, ganyan. Huwag mag-soul winning tayo, di ba? Ano kailangan nyo? Basta dapat naniniwala ka may Diyos. Yung pinakamababang standard na meron. Huwag tayong ganon. Ganon sa prayer. Kaya ka nag-pray, gusto niya yon, humingi ka. May kailangan yung anak ko sa akin. Gusto ko, di ba? Though alam ko na yon, humingi ka. Hindi yung automatic yan, galit ka pa pag hindi binigay. Napakalapastangan ng mga ganon. Yan sinasabi dyan, ang Diyos naghahanap ng sasamba sa Kanya. At ganoon din naman, God is a spirit and they that worship Him must worship Him. Siya yung mamimili, hindi ikaw. Spirito at katotohanan. Kaya tayo, against tayo sa mga OA, ng mga Pentecostal. Nag-worship naman ako, talon-talon pa nga ako eh. Yung mga Katoliko, may kandila pa nga ako. Ano pag gusto mo, lumuhod ako ng paganyan, hindi ka naman ligtas. Mga iglesia ni Manalo, puro building ang inaano eh. Aral, sablay, sa yayabang. Pero minsan tayo, ganyan din. Umattend naman ako ng church eh. Nakikinig ka ba? Hindi yung spirit at katotohanan, hindi ka nakikinig. Magbalik tayo sa Malakay, sa introduction pa lang tayo. Gusto ng Diyos yun, hinahanap niya yun. Again, title natin, Where is mine honor? Subtitle, The Honor Due to the Father. Alam niyo yung due? Hindi yung due ha, D-U-E. Alam niyo, lalo yung mga tatay, monthly due. Diba? Ano yung mga monthly due? Si Judith daw yan eh. Babayarin, yan. Okay, so dito na tayo ngayon. Meron tayong 3 points lang. Sige, tapusin ko na nga ngayong umaga. Kasi napakaraming verse kasi nito eh. Anong meron sa honor na due sa Father? Ibig sabihin, ano yung mga dapat? Ano yung mga points natin? Number 1, alam natin to yung honor your mother and father. Saan mo makikita yun? Ephesians 6:2. Ang galing nito ah. Bigyan ng ano yan. Ephesians 6:2. Pero bago doon, 10 Commandments. Asan yung 10 Commandments? Tatapos yun lang last time ng Deuteronomy 5. Yan. And then, nauna yan sa Exodus 20. Okay, inulit lang. Sabi dyan, Exodus 20:12, Honor thy father and thy mother, for that thy days may belong upon the land which the Lord giveth thee. Inulit yan sa Deuteronomy 5. Honor thy father and thy mother as the Lord thy God had commanded thee. Dinagdagan, no? So yun naman, talagang kinumand yan. Hindi lang yung kayang tatay, kaya puro utos naman eh, kasi gusto lang niya. Hindi, ang Diyos din. Nakikinig ba kayo, mga bata? So, inuulit yan, that thy days may be prolonged. Pag ikaw doon masunurin at ino-honor mo ang tatay nanay mo, gusto mo ba patay ka agad? Parang ang mga, mga bakla po, maikli ang buhay niyan eh. Puro sakit kasi. Ganun din yung mga loko-loko minsan, kahit di bakla. That it may go well with thee. So, dinagdagan po sa in the land which the Lord thy God giveth thee. So, again, ang pinilalarawan madalas ng promised land is yung perfect will of God. Diba? To the believers of this world. So, again, nangyari sa kanila, nakapasok sila doon, pero hindi sila tumagal. Tumagal to some degree. Diba? Yung Judah, medyo tumagal ng 200 plus years kumpara sa Israel. Still, ang pinipicture pala noon, mas maganda, masunurin ka para pagpalain ka. Amen? And then, inulit po yan, of course, sa Gospel, sabi sa Matthew 15:4, For God commanded, saying, Honor thy father and mother, and he that curseth father or mother, let him die the death. So, dinagdagan na naman, pero sa ibang bahagi kasi yung sinabi. So, sa pinaalala lang sa Matthew 15, inulit pa yan sa verse 6, And honor not his father or his mother, he shall be free. Ito yung sinasabi ng mga Pharisee, which is mali. Kaya sinasabi talaga ng Diyos, dinagdagan din sa 4. Makita ko na nga.
So, gaano siya kaseryoso sa commandment na yan? Bukod sa may pangako, para sabi kanina, that thy days may belong upon the land, yung perfect weeks. Ibig sabihin, kung na, pinagpala ka ganito. Kunwari kayo, kung na, Steve, pinagpala dahil masunurin. Kunwari. Kaso, hindi masyado pala. Or ganito pala, kung na, hindi siya masunurin. Pinagpala nga siya, 5 years lang. Yung mga ganun eh. Nakakuha ka, nakachamba ka. Yung mga ganun. Kasi ba, nag-networking yan, networking. Yayaman kayo dyan sa umpisa. Pagkatapos na na-realize mo, pambira, hindi ako nag-progress sa career ko kasi career ko pala manloko. Sinong papaloko sa'yo ulit? Yung iba, meron pa rin, pero hindi ganun yung pagpapala, hindi matibay. Amen? Parang business, ganun din. Pinagpala ka sa umpisa, maganda. Bandang huli, hindi pala kaya lahat. Minsan nagbabago-bago yung market, escape, no? So, yun. So, kaya maging masunurin ka para, yes, makapasok ka sa land or sa promised land or sa kalooban ng Diyos. Plus, tumagal ka doon. Nalala niyo yung lagi natin sasabi sa God's will, di ba? Ano yun? Hanapin mo, alamin mo. Pag andun ka na, manatili ka doon. Kasi ang pangit naman nun, nakamtan mo nga, nawala ka. Nasa church ka na maayos. Sasayangin mo ba yan? Iba ganun eh. Noong una masaya, ligtas ako, antitindi, ayos na ayos yung preaching dito, natututo ako. Bandang ulit, tinatamad na. Kasama yun sa buhay. Magstay ka dyan. Bakit ka tinatamad? Boring na yung preaching o ikaw ang boring. May nangyayari sa buhay mo, nakala mo, andun ka na. May ine-expect ka. Kanino ka nag-expect? Ay, pastor. Kaya magstay ka. Hindi madali, pero blessing yun. Okay, so anyway. Yan ako. And then, inulit pa yan sa 19, no? So, tatlo sa Matthew. Sabi dyan, honor thy father. So, ito naman, inulit niya lang po kasi meron siya nagtatanong dito. Okay? So, inulit niya. Isa sa mga inulit niya, syempre, 10 Commandments. Pero again, walang sabat dito. Kaya inulit niya lang yung 10 Commandments. Honor thy father and thy mother, and then Mark 7. Ganun din yan, of course. Ibasa, ready, go. For Moses said, honor thy father and thy mother, and whoso curseth father or mother, let him die the death. So sa Mark 10, inulit-ulit yan, parang kanina. No? In-enumerate niya lang yung kanyang 10 commandments, except yung Sabbath. Pero dito sa pansinin nyo again inulit lang din sa Matthew so honor thy mother, pero yung kabaliktaran ng honor, curse. Mas may nagmumura ba sa tatay niya? Ba't sasabihin niya kung wala? So kung hindi mo natindihan, salamat, kasi ibig sabihin, malayo kasi nga hindi dapat. Sinasabi niya dito, ganito yan. Sundin mo, galangin mo yung nanay, tatay mo, especially tatay mo. Pero pag hindi at ginawa mo yung kabaliktaran, dapat sa'yo pinapatay. Gaano kabigat yun? Ang bigat yun. Anong klaseng kamatayan? Ba't the death? Alamin mo, anong ginagawa sa kanya? So, Deuteronomy din ata yun. Pag talagang loko-loko, drunkard, pinapatay yun, binabato ng bato. Tindi naman nun. Yan sabi sa Bible, sinong mali? Pag minumuha, hindi lang basta kasi pag minura mo tatay mo, siya yung nag-provide siya for how many years? Hindi basta-basta yun. Nakainitan mo lang ng dyan, dahil nag-away kayo kung ano man. Iba yung pag tatay mo, ang deserve niya, respect, tapos mamurahin mo pa. At hindi lang basta mura to. Meron din, sinasaktan pa nga yung tatay nila, gano'n, nanay. And then, tapusin ko na dito, bago yung Ephesians 6, gano'n din, in-enumerate sa Luke 18. Kasi nga, ibig sabihin, anong gusto kong point lang dito? Hindi, muna na sa Ephesians muna. Ephesians 6:2, sabi dyan, honor thy father and mother which
So, dinagdag to ni kasi mapansin dapat natin, daw? Pag tinignan mo yung mga commandments, puro command lang yun. Pero ang unique sa honor thy mother and father, may pangako nga. Yung kanina, that thy land. Pag ginawa mo to, ito ang mangyayari sa'yo. So, may pangako. So, anong relevance nun? Ibig sabihin lang, ang point natin number 1, yung pag-honor sa nanay, tatay, especially sa tatay, fundamental, basic yan. Ibig sabihin, napaka-basic niya, kaya nga pinapatay yung mga anak na walang So, kaya, galangin natin yung mga magulang, especially tatay natin. Amen? Later, babalik pa yan sa Diyos. Ang tatay natin sa lupa, yan ang representative ng tatay natin sa langit. Kaya kung ligtas ka, sobrang wala kang ang pangit na standing mo sa Diyos, kung sa tatay mo pa lang, sablay ka na. Intindihan niyo ba yun? Fundamental, basic, tsaka alam natin yan, isa yan sa mga 10 commandments. Yun ang ating first point. Okay, fundamental, basic, yun na lang. Walang excuse dyan. Pag bastos ka sa tatay mo, nako. Tinatanong yung pastor, galit ako eh. Kung ganito yan, kung may mali sa yung tatay mo at maraming ganyan, di ba? So, at least yung basic na kailangan niyang galang sa'yo, bigay mo sa kanya. Amen? Kasi maniwala, hindi ka tatagal sa mundo na to, walang nag-suporta sa'yo. Posible yun. Ngayon, ang problema rin dito, minsan yung mga nanay natin. Okay? May pagkukulang din. Kaya yung partner yan eh. Buti pa siya ginagala kasi siguro kagalang-galang siya. Isa yun. Pero, madalas yun, pati yung babae. Okay? Inaano mo yung lalaki. Alam na alam nyo yan eh. Pansinin nyo sa, kahit nga hindi kagalang-galang ngayon. Sinong naalala nyo ngayon? Mga bakla, di ba? Sige na, may mga programa, lagi mga mukha nila yung andun. Obviously, pinaka na to eh. Baliktad na. Pero yung wag na muna yung mga bakla, yung mga sino mang hinagalang ngayon. Mga artista kasi hindi ko kilala eh. Pero kailan lang daw sa US daw, yung mga sundalo, Kesyo ginalang, pinarada, sinaluduhan. Yan, basic yan eh. So, nasamba ako dun. So, yun. So, at least naman, ayan, mga babae, So, kaya minsan ginagalang yung ginagalang kasi may sa English, prop up tawag doon. Tama ba? Prop up, ibig sabihin, uy, galangan mo yung tatay mo, yan, nagpapakain sa atin. Mga ganun ba? Bait ng tatay mo, paluhin ka niya pag Dapat ganun tayo mga babae. Kayo pala. Gusto ko, ako yung gagalangin eh. Kasama na yon. Pero, alam nyo, pag tinataas niyo yung asawa niyo, sa tama lang magkakaroon ng tamang idea yung bata. Kasama ka na rin doon kasi ikaw yung nanay. Pero yung pamilya niyo, may mas maayos kumpara kung hindi. Intindihan niyo ba yun? Kaya kahit pa mahina yung asawa mo, kahit na huwag mo nang tingnan yun. Para sa mga anak niyo na rin lang, gawin niyo to, i-honor niyo yung tatay. Nakikinig ba? Basic yan. Again, dati basic na basic po yan. Kahit pag mga kwento ng mga matanda, alam na alam nila yan eh. Kung nagbasa ka ng mga literature na automatic yon. Kaya nga kahit, naalala ko tuloy yung nyo sa high school, yung No Limit ang Hire. Hindi ako nagkakamali naalala ko doon, may pinag-uusapan yung pantalon doon eh. Tama ba? Hindi. Naalala ko yun eh. So hindi lang sa church yun, kaya nung natutunan ko sa church to, narinig ko somewhere yan. Tama ba? Kung binabasa nyo pa yung nyo, nakakatamad minsan ang haba, di ba? Naalala ko yun eh. Ako nagsusot ng pantalon, ako dapat masunod. Tama, mali? So alam natin yan. Hindi tinatanong yan, kaya yung mga feminist na yan, yung kabastos sa binabastos na yung lalaki, wicked yan. Naintindihan mo ba? Nung lagi ko narinig, kaya nga dapat lagi ka na sa church eh. Yung church talaga matibay dyan. Ngayon, kaya itong mga compromise na mga pastora, yan, binabanatan yung logic at katotohanan ng salita ng Diyos yan. Maniwala kayo sa hindi. Kaya huwag kayong papatalo dyan babae gusto maglingkod eh. Di maglingkod ka ng tama. Ganon din yung mga nanay. Huwag ka may pagpataasan sa lalaki. Amen? Sabi mo kasi ikaw gusto mataas eh.
Minsan mahirap din maging leader, di ba? Itong mga si Stephen, nagbotohan daw ng presidente. Eh, nung una, nag-uunahan. Eh, nung nalaman nilang hirap pala, kayo na, kayo na. Naintindihan niya nga yung sinasabi ko. Ganon din ang lalaki, bisa kung pwede lang eh. Di ba? Hindi, ikaw na. Ay, daw tamad ka, mahina ka. Ikaw na, ikaw na. Hindi rin madali yung role ng lalaki. So, pero kailangan nating embrace yan. Amen? Ganon talaga. Lagi na lang ako eh. Ganon talaga eh. Ang Diyos ang nagbigay niyan eh. Okay, number 1, very basic yan. Fundamental truth. Kaya ang in-expect natin, gawin mo yan, i-honor mo yung nanay, tatay mo, especially yung tatay mo. Amen? Pansinin yung bastusin nyo kunwari kahit sinong sa ibang Muslim country daw. Sino may yan dito? Sino mayaman na state dito sa Asia Pacific? Brunei ba yan? Brunei, di ba yan? Alam nyo ba sa Brunei? Kasi hari-hari dun eh. Naku, matindi dun. Di pwede yung ginagawa natin dito. Nag-preach ako against kay Marcos Duterte. Naku, hulihin ka dun. Kasi nga alam nila yung importance doon na dapat ginagalang. Kasi pag nasabihan lang ng konti yung mga yan, bababa yung kanilang honor. Yun. Kaya huwag yung gaya, basta pati na naman yung presidente. Kasi demokrasya tayo dito. Ang sabi nila, at yun naman totoo, sinong namumuno dito? This is the government by the people, for the people. Ano pa isa? Of the people. Amen? At alam din nila yun. Yung papahuli ako dito. Amen? So, balik tayo sa mga tatay. I-honor nyo bang tatay nyo? Bastos kayo pag hindi. Tandaan nyo yan. Amen? Kung wala nagsasabi sa inyo yan, I pity you. Ngayon, kaya kasi sinasabi ko sa inyo. Amen? Eh, mga tatay, minsan pinagtatawa na. Kasi minsan, mahina nga rin kasi. Kaya pag lalaki ka, huwag kang papayag ng ganun. Parang kang sabi sa English, parang basahan na tinutulak-tulak. Ang isipa ko saan mapunta. Mag-church na yun. Ayaw namin. Ano gagawin mo? Alala ko ito si Macron eh. Naalala si Macron. French president. Yung asawa niya, 20 plus years ang tanda sa kanya. Kaya kinukutos-kutosan siya eh. Nakakahiyang ewan eh. Yung mga politiko, ganyan naman yan eh. Anyway, balik tayo dito. Gagalangin nyo ba? Wala pa tayo sa Bible, ha? Ano pa lang yan? Binanggit natin yung Bible, pero sabihin ko lang, fundamental and basic truth yan. Ang mga tatay dapat ginagalang. Pag hindi, magulo ang pamilya. At magulo din ang society. Nakita natin, pinulit-ulit siya sa 10 Commandments, 2 chapter, inulit na naman sa New Testament, Mark, Matthew, Luke, lahat. Baka may question pa ba kayo? Nagalangin ng tatay, nanay? Kasi minsan sa mga ganitong pagkakataon, Father's Day eh. Sige, oo, amen. Eh pag bukas, na? Sana nakakuha natin yan. Men? Sino masama loob? Sa kayo nakakaalam yan. Pero wala kayo sa tama pag question nyo yan. Okay, number 2. Hanggang dito lang tayo muna. Kasi napakadami nito eh. Okay, punta tayo sa Bible. 1 Samuel. Number 1, it's basic and fundamental truth. Number 2, tingnan natin. 1 Samuel 2:30. Anong kwento nito? Pakibasa niyo po muna. Ready, go. Wherefore the Lord God of Israel saith, I said indeed that thy house and the house of thy father should walk before me forever. But now the Lord saith, Be it far from me, for them that honor me I will honor, and they that despise me shall be lightly esteemed. Okay, ito yung tagpo po ni 1 Samuel pa lang. Sinong bida dyan? 1 and 2 Samuel. Madaling tandaan yan eh. First and second si David. Pero bago si David muna kasi Samuel. Kaya nga Samuel eh. Pero tatagal yung kwento niya. First, second,
Si Saul muna, and then si David. Pero bago mag-umpisa yan, ang pinaka-ano dyan, si Samuel. Pero ba't parang negative to? Ang tinakausap niya dito si Eli. Si Eli, yung high priest ng panahon na yan. At later nga, mamatay siya. Kung mataba rin kasi si Eli. Ayaw tayong mapataba. So, nangyari sa kanya, pinapagalitan siya ng Diyos kasi ang ginawa niya, yung mga anak niya, anak ng demonyo. Sino ba to? Hophni and Phinehas ba yan? Ito nyo? Ayan. Ito. Yan ang anak ng demonyo. Pinangalanan ba to? Hindi. Anyway. Saan na ba yun? Hophni and Phinehas nga. No? So, may negative na Phinehas, may positive na Phinehas. Diba? Anak ni Eleazar. Pero ito mga to, loko-loko, anak ng demonyo. Nakalagay, diba? Anong ginawa ni Eli? Sa halip na pagalitan niya, sa halip na pigilan niya, sa halip na expose niya, sa halip na patanggalin niya sa priesthood, anong ginawa niya? Minabayaan niya lang. Ngayon, walang nabanggit na negative kay Eli, mukhang okay naman siya, kaso nga, nagpabaya siya. So, negative pa rin, ha? Nakikinig ba? At ang mga tatay, hindi dapat ganun. Ikaw nga sabi, pag loko-loko yung anak mo, hindi mo na sinabihan yan, gusto nila, nako. May kasalanan ka doon. Kaya bandang huli, sinumpa po sila. Yan ang context dito. At later, sabi ng Diyos, lahat ng anak mo, aalisin ko sa priesthood. Kasi under Itamar to si Eli. Kaya sabi dyan, wherefore the Lord God of Israel saith, indeed, that thy house and the house of thy father shall walk before me forever. Yun dapat. Amen. But now the Lord said, be far from me, for them that honor me. Ito na, kaya nabanggit ng Diyos dito, ang dapat ginagawa nyo ganito. Hindi nyo ginawa, and therefore, hindi nyo ako in-honor. Yun ang topic natin, okay? Ganun po yan. Kaya pag may pinapagawa sa'yo, hindi mo sinunod. Itong anak ko minsan nakakasal, bata pa naman yan eh. Halika dito, palo kita. E pag matanda ka na, hindi mo pa alam yung tama at mali. Pag sinusut-sutan ka na, pag tinitingnan ka na ng masama, sinisigawan ka na, hindi mo pa alam gagawin mo. Ito nangyari dito, hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin. Kaya later, I will cut off thine arm. Okay, papatayin sila dyan, papatay dyan sa kanila Hindi, inalis sila ni Solomon. Medyo matagal na. Still, napakataas na nung kanilang katayuan. Tapos ka ng Deuteronomy, naiinggit sa kanila yung mga Korah di ba? Sina Korah. Kasi nga, tsaka yung sino ba yan? Abiram. Data na Abiram ba yan? Kasi nga, parang tingin nila kay Moses, lagi na lang kayo nakakusap ng Diyos. Kaso ganun nga ang case Parang mga babae, sinabi ng Diyos, ang leader, lalaki, lang sila. Hindi pwedeng ganun. Pag sinabi ng Diyos ganun, ganun na yun. Amen? Ba't kasi di ako maging lalaki? Hindi nga Kahit minsan mga member, ako na mag-praise, ako isigaw dyan. Ikaw na. Huwag ka dito. So, yun yung mga issue dito Lalaki sa babae, Diyos sa anak niya, people niya. Pag hindi mo siya sinunod, hindi mo siya inonor. Yun ang gusto ko sabihin dito. Amen. And then, tapusin ko muna ito, kaya bibigay ko yung point. Ano pa nangyari? Second ko, inuulit lang ito no? So, basta malinaw dito sa 1 Samuel 2:30, hindi sila in-honor, later tinanggal sila kasi hindi nila in-honor ang Diyos. Kaya baka sinasabi, bahala ka dyan, tatay. Wala namang mangyayari pag hindi wala kang magagawa. Yun ang kala mo. Lagi sinasabi sa inyo, kung sakali may mamanahin kayo, kanino papamana yung papamana? So by default sa batas, distributed yan. Okay, sa nanay muna, syempre.
Pero kung sakaling mamatay sila sabay, sino magmamana kung may mamanahin? Automatic yan, anak, hatiin yan. Okay? Minsan yung mga anak, ganun, kala nila ganun lang. Pero may karapatan po yung, alam nyo ba yun? Yung last will ng testament na natawag. Okay, masunurin yung apat ang anak ko, masunurin yung panganay, yung tatlo, loko-loko. Lahat kay Stephen. Pwede kong gawin yun. Amen? Yan. So, ba't ko nasabi yun? Yun. Diba sabi, kala nila, hindi sila sumunod, okay lang. Naku, patay, nagkakamali ka. Minsan, di mo alam ginagawa mo. Ang Diyos pala, kahit siyang tatay natin, may mga bagay na hindi mo ako inonong, hindi kita i-honor. Hindi ako yung panganay eh. Hindi mo inonor ang Diyos eh. Intindihan niyo ba yun? Kahit sa church. Kahit sa work mo na, naalala ko sa may mga katrabaho kong ganun eh. Pag bagong santa ka, saan ba nanggaling to? Ba't ang taas ng posisyon? Ako mabaho, tagal ko na sa posisyon. Bakit nga kaya ganyan posisyon mo? Matagal ka na dyan. Yun ang tanong. Kaya minsan naasta-asta yun, no, dapat ganito. Hindi ganun yan. Hindi siya nauna ka sa kumpanya at ganun din sa bahay. Anak ako eh. Nasa boss yan. Amen? Yan ang totoo. Dito, ang Diyos ang boss eh. Hindi mo siya inonong, patay ka na. Okay ba kayo dyan? Parang pagod na pagod kayo. Ba't kayo napapagod? 2 Chronicles 32. Mamayang tapon na natin tapusin. Ano ba yan? Mali. 2 Chronicles 32. Sinong bida dyan? Madami. Mga kings, di ba? Kaya dito, si Hezekiah, pakibasa, ready, go. Fathers, and they buried him in the chiefest of the sepulchres of the sons of David, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem did him honor at his death, and Manasseh his son reigned in his place. Okay, sa Tagalog, ito, kung binabasa yung Bible nyo, isa sa mga pansin nyo. Lahat ba ng harit nilibing sa... Yung iba nga sa labas eh. Yung mga loko-lokong hari. So, ang point ko dito, sabihin ko na nga. Ang point natin dito, kanina, ang Diyos, in-honor siya ng nag-honor sa kanya. Hindi siya in-honor, hindi siya i-honor. Kaya ang point natin, number 2, it can be given or taken. Ganun lang kasimple. Ang honor, binibigay o pwedeng kunin o hindi ibigay. Ganyan ang honor. Hindi automatic yung honor yan kasi tatay siya eh. Binibigay ba? Kaya nagtatanong nga ang Diyos eh. Nasaan ang honor ko? Yan tanong yung sarili nyo ngayon. Kung di nyo inagalang ang Diyos, yung tatay nyo, nasaan ang honor nyo? Hindi ka sumusunod. Sinisigawan ka na. Nasaan ang honor? Kasi dapat mong ibigay yan at gusto mo, ayaw mo, pwedeng bawiin, pwede mo hindi ibigay. Kita si Hezekiah, kaya sabi dyan, saan siya nilibing? Kaya nung panahon ni di ba yan ang laging kay Marcos? Buwis itong mga Marcos Duterte to. Ngayon, away naman. Politiko talaga eh. Galit na galit yung mga tao doon, nagprotesta. Ba't mo ililibing si Marcos sa bayani? Hindi nga bayani yan eh. Presidente yan eh. Loko-loko eh. Hindi naman loko-loko eh. Loko-loko nga eh. Nag-uusap pala to si Duterte sa si Marcos. Tutulungan tayo. Hindi nga kailangan makita yung proof niyan. Yun eh. Ano nangyari? Nilibing si Marcos. Pwede lang bungkalin eh, no? Yung, nakita nyo ba yung, significance na nililibing ka sa libingan ng mga kagalang-galang mga taong ino-honor. Si Hezekiah, hindi lang siya basta doon sa lugar, doon sa chiefest. Doon mataas, maganda, amen? Nakakita ba kayo ng mga, di ba, sa mga pulungan tuloy. Di ba? Pag nag-soul winning tayo doon, napansin mo yung iba, andito lang, sa tabi-tabi lang. Yung iba may aircon pa. Ano ba to? Kasi, ginagalang yung taong yun. So again, di lahat yung agalang-galang, pero iba kasi mayaman. But anyway, ginagalang nung taong magalang. Kaya lalagyan ng ano-ano.
Si Hezekiah, gayahin natin si Hezekiah. Amen, doon may kalokohan siya ng bandang uli, pero nilagay siya doon. Kaya ang gusto ko lang point dito, nabanggit ko ng honor can be given and be taken. So, yun ang isipin natin, di basta anak ko, dahil kamag-anak ko, dahil member ako dito sa, may ganyan pa. Si Pastor, may mga member na nagde-demand, member ako dito. Pwede bang gamitin itong church na ganyan? Pati sa sakyan ng church, pwede ba, Pastor, gamitin? Pwede naman yun. Depende sa standing mo nga. Hindi ikaw yung magde-demand. Kabuisit yung gano'n. Kaya, ang hirap. Isa, tanong mo kayo, member dyan, hindi naman lahat, amen. Natawa lang ako pag naalala ko eh. So yun, so yung ibang hari po, hindi doon, tinapo na lang kung saan. Nalala nyo si Jezebel pala yun, no? Anak ng asawa ng hari yun at anak din ng hari ng ibang lugar nga lang. Pero nangyari kay Jezebel, pinakain sa kinain ng aso, hindi siya pinakain, tinapon siya eh. Uy, kawawa naman, ilibing din natin kasi, o sige, hanapin natin. Wala na kami makakita eh. Yung mga sinumpa, amen? So yun, so yung honor, binibigay or pwedeng bawiin. Nakita natin sa kay ano ba yun? Nakalimutan ko agad. Yung kanina kay Eli, yan. At saka yung lahi niya, ngayon naman kay King Hezekiah. So pwedeng bawiin, pwedeng ibigay. Ngayon, bakit yan ibigay? Nakita natin kanina sa definition, di ba? Merited. So, wag kang aasa na, ba't di daw pinapakinggan? Baka sablay-sablay sinasabi mo, di ba? So, maganda na, pwede mo i-develop. Men, kung mali ka dati, tama mo na ngayon. Kahit saan ganyan, sa trabaho ganyan, kahit sa ano. Okay, tapusin na lang natin itong mga verse. Daniel. Ano pa akong mga 5 minutes? Daniel 5. Sinong bida sa Daniel? Ayan, ang Diyos. Tama sa buong Bible. Pero si Daniel, so sino kausap niya dyan? Oh, thou king, the most. Pakibasa niya nga, ready go. O thou king, the most high God, gave Nebuchadnezzar, thy father, a kingdom, and majesty, and glory, and honor. Ang kausap niya dito yung anak ni Nebuchadnezzar. Sabi, Nebuchadnezzar, thy father. So, sino to? Ito yung writing on the wall. Belshazzar, no? So, ngayon, nandun nga yung writing on the wall, di ba? Pero ang gusto ko lang point dito, ganun din. Ang Diyos ang nagbigay ng majesty and glory and honor kay Nebuchadnezzar. Paulit-ulit din po sa Bible yan, kahit kalaban sila ng Israel. Ngayon, ginamit si Nebuchadnezzar, katulad dito, may tataas ang Diyos dito. Later. So, yun lang ang ano natin dyan. Ang Diyos ang nagbibigay ng glory, honor. So, huwag tayong mayabang. Ang honor pwedeng bigay, dapat ibigay, sa dapat ibigay. Eh, ba't binigay kaya ng Nebuchadnezzar yun? Tanong, kalaban ng Diyos yun dati. May dumating sa buhay ni Nebuchadnezzar, nagpuri din siya sa Diyos. Alam niyo ba yun? At karami, iba nagsasabi, ligtas daw yan. I believe, ligtas yan kasi kinilala niya ang Panginoon. Doon karamihan pala, di naniniwalang ganun. Last, sa Daniel. Sabi diyan sa verse 38, ay basa, ready, go. But in his estate shall be honored the God of forces, and the God whom his fathers knew not shall be honored with gold and silver, and with precious stones and pleasant things. Sino yan? Sino pinag-usapan dyan? Daniel 11, end times. Ito po yung Antichrist. So ngayon, itong Antichrist nga, ma-magnify niya yung sarili niya, at ang i-honor niya yung God of forces.
So kung naalala niyo po yung ating lesson sa Daniel, hindi po Diyos yan na totoo. Yan po ay demonyo. And a God of his fathers he know not, shall he honor with gold. Eh ba't ino-honor niya yung demonyo? Kasi demonyo rin siya. Kaya again, ang point natin dito, ang honor ay pwedeng ibigay, pwedeng bawiin. So, ang tanong nga, sino dapat ano yung honor? Ang demonyo? Ngayon, sabi nung isang meme, pag nag-subscribe ka daw sa Disney Plus, sino nakasubscribe ng Disney Plus dito? Biro lang yun, pero totoo rin eh. Puro mga baklado sa Disney, di ba? Kaya pag nakasubscribe ka daw doon, parang pinapakain mo yung mga anak ng demonyo. May mga totohanan. Pero sino yung sinusuportahan natin? Salamat, nandito kayo ngayon. Amen? Amen. Nagpala na sana kayo. Kanina pa lang, testimony pa lang. Eh yung iba, ano ino-honor nila? Anong pinapanood nila ngayon? Di ba? Yung araw ng agiti, ano naman? Araw ng kalayaan. Nay, may tao. Yung araw ng kalayaan. Araw na, ano ba lang? Thursday. Araw ng, si tatay. Na-meet natin ito naman, Thursday. So, sinong, diba ako, araw ng, ano ba lang? Araw ng kalayaan na, araw ng kalayaan ng 12, diba? Na-meet namin si tatay. Anong ginagawa ng ibang tao sa araw ng kalayaan? Yung pagpapunta namin doon, may nagpo-position pa doon. Anong ginagawa doon sa Aranzazu? Yung government. Wala namang problema sana doon. Kung naitataas talaga yung. Kaso tayo, ino-honor natin ng Diyos, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Ganun dapat. Kasi even yung kalayaan natin, galing sa Diyos yan. Kung di, alam sa Israel ngayon, nagbabombahan na naman. Alam niyo ba? Puro balita yan. Walang kapayapaan doon. Kasi nga, mga hindi nila in-acknowledge si Jesus. Yung mga Hudyo ngayon doon sa, puro gulo nila, di ba? Sabi nung una, kaya-kaya namin Iran. Sapul din sila eh. Kasi kahit magaling yung rocket nila, minsan hindi mo alam yung advance ng kalaban. So, sinong gusto maging Hudyo dito? Marami ng bakla doon. So, yan. Gusto ko na sabihin dito, sa halip na sa Diyos, ang galangin niya, ibigay niya yung pinakamataas na papuri, loko-loko nga to, Antichrist nga eh. Anong ginawa niya? Ang in-honor niya ng gold, silver, yung mga, parang mga kilala nating mga Pentecostal at mga Katoliko. Yan. Sinong in-honor nila? Pinaparada. Kanina doon may nagpaparada rin, di ba? Isip-isip ko lang, nakakaawa lang pero binusin na ako, mabira kayo. Maparada kayo sa gitna. So, ang pinaparada nila, yung ino-honor nila, hindi dapat nila i-honor. Kaya nabanggit ko rin kay Kuya, kasi CCF to eh. Tama ba tayo? Alam niyo ba si Peter Tanchi? Alam niyo sinabi niya sa mga hindi niyo alam? Makakita ng mamaya. Sabi niya, presidential table, presidential breakfast kayo ginaya sa Amerika yun eh. Andun yung pare, andun yung Muslim, andun yung Alam nyo mga kapatid, alam nyo lahat tayo anak ng Diyos, ilang beses niyang inulit yun, kaya nabuisit ako eh. Yung Peter Tanchi niya, kinikilala yan ng mga kababayan natin kahit na paano, mga born again. Evangelical, kala nila, pareho lang natin yan. Hindi. Kaya sinong inono ni Peter Tanchi? Napunta talaga Peter Tanchi dahil kay tatay eh. Sinong inono ni Peter Tanchi? Nung panahon na yon, si Marcos. Sino inono niya? Mga politiko, mga pari doon. Yung ba dapat natin gawin? Kung gusto mong i-honor ang Diyos, i-honor mo katotohanan. Ganun tayo dito. Balik tayo kay Eli, inono niya, mga anak niya. May mga ganyan po yung anak mo yun. Dapat di mo sabihin kung papahiyayan. Doon nga nagalit yung Diyos eh. Dapat pinahiyaan niya yun eh. Mga loko-loko anak ng demonyo. Sinayaan niya lang, hindi pa natin binasa, pero anong nangyari doon? Ang dami na tisod. Yung mga offering, nagiging tawag doon, naasar na mag-offer po yung mga, parang sa church minsan, pag puro offering na mali naman,
Yung mga tunay na Kristiyano, natitisod, Pastor, para saan to? Basta, ibigay mo na lang. Hindi. Ano kasi Eli nun? Kaya, again, ang point natin, number 1, basic yan and fundamental. I-honor mo ang tatay mo, lalo ang Diyos. Pero pangalawa, binibigay yan at inaalis. So, dapat ibigay mo yan sa Diyos. Sa tatay mo rin, yung tamang honor sa tatay mo. Huwag sa demonyo. Amen? Eh, hindi ko naman alam na ganun pala si Peter Tanchi. Ngayon, alam mo na. Amen? Ganun pala yung mga pare, ganun pala yung mga... Ngayon, alam mo na. Huwag mo sa demonyo. Ano yung... Yan, katulad ngayon. Linggo ngayon, saan ako punta? Sa sinyahan. Para yumaman lalo si SM, at saka si Disney, at saka si... Sino yung honor mo? Yung dapat mong i-honor. Amen? Last na lang tayo dito sa point number 2. Pero ulitin ko ng konti itong mamaya. Micah. Bigat din ito kasing Micah eh. Okay? Ay basa tong 6 na lang. Ready, go. For the son dishonoreth the father, the daughter riseth up against her mother, the daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies are the men of his own house. Ano daw? Sa Tagalog, ganito. By the way, ang setup nito kay Micah, negative po ito, no? Kasi ito na yung magulo. Magulo sa Judah and Israel. Kasi nasabi dito, umpisa na rin natin, ha? Makuha natin yung context. Saka tatagal ako ng context kasi bagong dating si tatay. Woe is me! Okay, siya ito. For I am as when they have gathered the summer fruits. Kasi yung panahon daw nito, mayaman sila. Gathering, harvest, anong ina-expect mo? Sa panahon natin ngayon, yung mga mayaman, lalong yung mayaman, ibig sabihin, maunlad pala. Maunlad pala Pilipinas. Pero yung iba, hindi. Parang ganun daw siya. Time ng gathering, as a grape leanings of the vintage, there is no cluster to it. So kahit maraming hinarvest, walang makain. My soul desired the first ripe fruit. The good man is perished, yung mga matitino daw, wala. They that do evil with both hands earnestly, the prince asketh and the judge asketh for a reward. And a great man, he uttereth is mischievous. Pag sinabi mischievous, kademonyo, kalokohan, wickedness. So they wrap it up. So sabihin, ang daming corruption ng panahon na to. Yun ang sabihin niyan. The best of them is as a briar. Yung briar, madalas natin mabanggit yan, di ba? Ito yung klase ng halaman na walang kwenta. Kasi puro tinik, hindi napakinabangan, walang prutas, walang... Yung mga best daw sa kanila, parang ganun. Ano yung sabihin nun? Malala yung kondisyon nila. Di ba? Sa panahon natin, ang dapat ina-expect natin matitino yung mga politiko. Ina-expect natin pamilya ng politiko, mga leader yan, dapat mga ganda to. Maayos to. Hindi. The most upright is sharper than a thorn hedge. Yung pinaka-upright sa kanila, parang nakakatusok pa rin. The day of thy watchman, the visitation cometh, now shall be their perplexity. Malilito lalo sila. So again, yung context ito is napaka-chaotic ng panahon nila. Ito pa, 5. Sabi dyan, trust ye not in a friend. Huwag ka daw magtiwala sa kaibigan mo. Di ba yung kaibigan, dapat doon ka nagitiwala. Pero grabe yung kondisyon nila noon, kahit sa kaibigan mo, huwag ka magitiwala. Nangyari ba yon? Nung panahon na, ilang taong ka na tayo? Anong pangalan niyo ulit tayo? Anong pangalan niyo po? Willie. Ilang taon na po kayo? Ilang taon na po kayo? 80. Nabutan niyo ba yung hapon? Hindi naman. Ha? Sinundan niya, no? Ano? 1944, tapos na, no? Kailan mo natapos yung Second World War? 42? 41, 42, yan. So, yung mga Pilipino doon, ang ginagawa nila, kasi nga, nasakop tayo ng hapon, di ba? Ang ginagawa nila, di ba? Makapili. Alam niyo ba, mga bata? History niyo. Kababayan mo, sila pa yung magtuturo sa'yo para maparusahan ka. Ganyan po yung nangyayari dito.
O kaya huwag ka magtiwala sa kaibigan mo daw. And then, put ye not confidence in a guide. And then, keep the doors of thy mouth from her that lieth in thy bosom. Ano sabihin nun? Sinong humihiga sa dibdib mo? Ang lalaki. Asawa mo? Babae. Pero sabi niya, keep the doors of thy mouth from her. Ano sabihin nun? Ganon din, huwag ka magtiwala. Kahit sa asawa mo, kasi nga, ang grabe yung ginawa sa kanila ng Diyos dahil sa kalokohan nila. Naintindihan nyo? Kaya sumunod dito yung ating verse. Sabi dyan, kaya nangyari, pati yung anak, hindi na ginagalang yung tatay. Nakita niyo yung progression? Dahil magulo na, walang tiwala. Ngayon, yung tatay ngayon, hindi na rin inuuno ng anak. So, isabihin lang nito, yun nga, kaya nagkaganyan-ganyan sila kasi pwede mong ibigay ang honor, pwede hindi. Ngayon yung iba kaya hindi ginagalang yung magulang kasi nga parang hindi kagalang-galang. Tama rin yun. Pero again nga, nabanggit natin kanina, hindi naman natin sinabi igalang mo yung tatay na parang naalala ko tuloy sino maraming asawa, ng bakla. Dolphy, di ba? Patay na yun eh. Naku, maniwala kayo sa pag-ABS-ABS na pinapanood ko dati, kala mo napati ng tao ni Dolphy. Pag nanonood ka lang na hindi mo walang kwento, si Pastor kinuwento. So dito. Kasi ano nila yun eh. Panahon nila na lahat ng mga Baptist galit na galit doon. Kay Dolphy. Si Bastos. So naintindihan niyo yung point ko ngayon. Ang honor, pinipili niyo yan kung ano niyo ibibigay. Huwag niyo ibigay sa demonyo. Huwag kay Dolphy, huwag kay Marcos. Kaya niyo ibibigay. Pastor, sa'yo. Yung tama lang. Hindi kami ipilit. Tinuturo kayo ng katotohanan dito, bigay niyo yung tamang honor. Si Brad, medyo naitaas kanina. Tama lang yung tama lang. Amen? Bira pala, parang mga border pala kayo sa Montalban. Eh. Tama rin yun. Ako, asar ako sa alam ni Mrs. yan. Nabanggit pala yung pusa, no? Asar ako na gusto ko kami lang. Kasi nga, yun may privacy. Kahit si Pastor dito, sinasabi niya yun. Eh si Pastor dito, ganun din. Nung nag-uumpisa yan, yung mga worker, yung mga member ba, labas-pasok yun sa bahay nila. So, naaasar din siya. So, ganun yun. Amen? So, gusto ko lang i-honor nyo yung dapat nyo i-honor. Yung hindi nyo dapat i-honor, wag! Huwag nyo papabayaan na ganun. Kaya huwag nyo supportahan po yung kung ano-ano yung dapat sinusuportahan nyo na hindi. Disney, kung ano man yan. Ngayon, minsan wala tayong choice, di ba? Sakto lang yun, pero sakto lang din bigay nyo. Huwag yung masyadong payamanin yung mga kalaban ng Diyos. Amen? So, doon natin matatama. Ang point ko dito, sub-point, ganun nangyayari. Pag magulo, hindi maayos yung tatay din, yun, hindi rin sila gagalangin. At as a society, ganun na rin yun. Pag puro kabastusan na, okay? Ngayon pa, may balita na naman ngayon sa Germany na naman. Ano nung balita sa Germany? Alam nyo ba? Ha? Nag-away. Hindi lang yun, mas malala. Kasi parang may pinasa daw na batas na yung babae pwede na mag-topless in public. May kailangan ba una? Kailangan bang gawing batas yun? Pero pangalawa, ano yun? Intindihan nyo ba? Ay, yung mga lalaki, nakahubad eh. Dapat kami rin. Kasi naulo itong mga to. Intindihan nyo ba yun? At yung isang pastor, ganun, tawa rin ng tawa. Diyan din nauso sa Germany yung mga nakabrief lang yung nasa beach sila, nakabrief lang yung mga lalaki. Eh, lalaki naman kami. Bastos po yung mga yun, German. Yun, so kaya ganun. Bakit? Ayan, pag dumami sa Pilipinas, yung mga ganyan, mga bakla, for example, yung public school, buti nga ngayon, medyo bumaba daw yung suporta dyan. Kasi, may nagbabayad pala dyan eh. Eh ngayon, winidhold yung pondo. Ngayon, wala silang pang-paano sa kalokohan nila. Buti naman. Pero ang point ko lang dito, pag sa isang lugar, sa isang pamilya, hindi na ginagalang yung tatay, magulo yan. Amen? 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 Eh sa amin, hindi ko gaya, ayusin mo. Maraming preaching na may mga katotohanan na kahit ayaw mong galangin, dahil kailangan mo. Nabanggit ko sa inyo yan. Pag di kayo pinayagan, kahit sa church, wag. Amen? Pero, ano mo? Tawag dito, paglaban mo, pero pag talagang ayaw, wag. Amen? Yan ang utos sa atin.
Ayun. So, mamaya na lang natin tuloy yung iba. Meron pa tayong last na point, pero balikan natin to. So, unahin natin na, ano ulit yung number 1? Basic and fundamental yan. Dapat mo yan gawin. Sinabi ng Diyos yan, paulit-ulit. Included just the 10 Commandments, the very basic. Igalang natin ating mga tatay, special and Diyos. And then, huwag natin kalimutan ang honor and the glory, on honor especially. Yan ay binibigay na, pinipili mo yan. Parang pananampalataya din, di ba? Ang kaligtasan. Ano yung believe? Basta naniniwala ka may Diyos, hindi yun na tinutukoy natin na believe lang maliligtas ka. Bibigay mo yan, dahil naintindihan mo muna, hindi mo kayang iligtas sarili mo. Ang Panginoong Hesus namatay para sa'yo. Siya yung paniwalaan mo. Manampalataya, tumawag ka sa Kanya para maligtas. So, conscious effort yun. Okay, sinasadya mo yun. So, pwede kang hindi maniwala, pwede ka rin maniwala. So, ang tama, of course, para maligtas ka, manampalataya ka, maniwala ka. So, ganun din ang honor. Amen? At gusto kong tapusin, pero naalala ko lang, sa Amerika daw, iba minsan, kaya nila hindi binoto yung isa, kasi ayaw nila sa isa. Nang panahon natin ngayon, wala ka ng choice. Sana huwag nyo sabihin sa inyo ngayon yun. Hindi ko ginagalang ang tatay ko kasi, anong dahilan mo? Kasi magkagalit sila ni nanay. Ang pangit naman nun, no? So, let's make it a point, effort tayo na galangin na dapat galangin. Again, kung loko-loko yung tatay mo, ibigay mo na sa kanya yung at least basic na paggalang, at least naman yung hindi mo na kailangan gawin. Nag-usap kayo dito, kinuwento mo pa yung kasiraan ng tatay mo, for example. Tama ba yon? Wag na, unless na bring up o tinanong mo sa, ito ko, hanggat maaari nga, ayaw kong nag-usap yung kasiraan eh. Amen? Unless yung kanina kayo tayo, ano kasi yan eh, importante yan na distinction na maintindihan natin. Kailangan sabihin nyo para wala nang maloko. Pero yung kasiraan, kunwari ng pasni ganyan, hindi, lalo tatay mo. Amen? Ayun. So mamaya yung last point, pero balikan natin yan. So, let's pray, Lord. Maraming salamat po sa mga salita, Panginoon. Naintindihan namin nawa. Society namin ay medyo ginagawang issue to, Lord, na para bang hindi nila ino-honor ang tatay, Panginoon. Minimize pa nila, ini-undermine yung role at yung katotohanan ng aming role, Panginoon, mga tatay. Nawa, kami mismo minsan kami na-discourage or na loloko rin, Panginoon, na i-relinquish, Panginoon, yung kapangyarihan na binigay nyo naman sa amin, mag-rule. So I pray, kami po yung maintindihan namin, ay kayo nagbigay ng dapat gampanan. Galangin din namin mga aming mga tatay pang i-honor. Especially kayo, mamaya punta tayo doon, point na yon. Kayo pong tatay ng mga tatay, kayo pong dakila sa lahat, kayo pong aming Ama sa langit. Nawa ay i-honor namin kayo, Panginoon, ang aming mga dapat namin gawin, Panginoon. Dapat gawin, papuri sa lobby board, especially sa aming gawa. Ayun, matutunan namin ito, Lord, especially mga bata ngayon, mga kababaihan din, Lord, na iba po ang instruction na nakuha nila sa labas. Ganun din mga kalalakihan. Minimize kami, parang disqualify kami, Panginoon. Ang gawin namin ay makita namin na kayo pala ang nagbigay nito, Lord. Ito ay walang pinagkaiba sa lahat ng utos niyo, Lord. Therefore, dapat namin sundin. Kung mahina kami ngayon, magpalakas kami. Pumuha kami ng lakas sa inyo, sa inyong katotohanan. At kailangan po, Lord, kayo magbasbasin namin kakainom na sa lahat sa fellowship, Lord. Ang bisita, Panginoon, gamitin yung bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.